Hack Story presents. Lunes ng umaga, siksikan sa coffee shop. Mahaba ang pila ng mga empleyadong naghahabol ng almusal. Nakapila si Shelo Watanabe. Kalmadong nag-scroll sa kanyang cellphone nang may sumingit na babaeng naka-designer dress. Dire-diretso ito sa counter. Nilagpasan ang lahat. One large iced caramel macchiato. Make it quick. I'm running late. Nataranta ang cashier na si Mickey. Ma'am, pasensya na po. Pero may pila po tayo sa likod. Rules? Do you know how much I earned in a minute? Baka mas malaki pa sa isang buwang sahod mo. Now, get my coffee! Walang kumibo sa pila. Lahat ay natakot, maliban sa isa. Humakbang si Shelo papalapit. Miss, narinig mo naman siguro yung cashier. May pila. Pumunta ka doon sa likod. Tiningnan siya ng babae na parang basura. And who are you? Look, hindi ko kayo ka-level. Just get out of my way! Pareho tayong customer dito. Sumunod ka. How dare you! Huwag mo akong utusan! Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang, sisingit ka at hindi yan tama. Nag-init ang ulo ng babae at idinuro si Shelo. You want to make a scene? Fine! Baka gusto mong ipatanggal kita sa trabaho mo. Ngumisi lang si Shelo. Subukan mo. Sa galit, binuhusan ng babae ng tubig ang mukha ni Shelo. Natigilan ng buong coffee shop. Kalmadong nagpuna si Shelo at kinuha ang kanyang payong. What? Anong tinutungo-tunganga mo dyan? Anong gagawin mo? Hindi ako nagagandahan sa'yo, baliw. Dahil ang sama ng ugali mo, kasing sama ng pagmumukha mo. Biglang ibinuka ni Shelo ang payong sa mukha ng babae. Ouch! Nabitawan ng babae ang bag nang tamaan ng dulo ng payong ang ilong nito. Ay, sorry. Aksidente kong nabuksan ng payong eh. Agad na lumapit ang guard. Ma'am, tama na po. Ano po nangyari dito? You hit me? Tinamaan mo ko? I'm calling the police. At ikaw? Go ahead! Pero bago yan, may CCTV. Kitang-kita na ikaw ang naningit at nambuhos ng tubig. Self-defense lang ang ginawa ko, no? Namula sa hiya ang babae at hindi na nakasagot. Lumapit pa lalo si Shelo. Sa susunod na maningit ka, sisiguraduhin mong kaya mong panindigan. Hindi lahat ng tao kaya mong tapak-tapakan. Kinuha ng babae ang kanyang bag. This is not over. Malalaman ko kung sino ka. Shelo Watanabe, hanapin mo, bilis! Padabog na umalis ang babae. Nagpalakpakan ng pila. Bumalik si Shelo sa counter na parang walang nangyari. Ma'am, grabe po kayo. Salamat po ah. Okay lang. Akin na yung order ko. Large black coffee extra hot. Palabas ng shop, nakatanggap ng text si Shelo mula sa kakambal niyang si Clara. Good luck sa interview mo mamaya. Kaya mo yan. Love you. Ngumiti si Shelo at nag-reply. Thanks. Love you too. Papunta na ako. Sa opisina ng Natividad Digital Solution, iba ang ihip ng hangin, moderno at puno ng enerhiya, kabaliktaran ng tahimik na si Clara Watanabe. Nasa conference room ang creative team, hawak ni Mr. Andoy Natividad ang proposal ni Clara. I'm impressed. Ilang taon tayong naghahanap ng fresh take. At eto na. Ang lutong naririnig ng kapitbahay. Brilliant, Clara. Excellent work para sa first week mo. Namula ang pisngi ni Clara. Salamat po, Sir Andoy. Inspirasyon ko po kasi yung luto ng nanay ko. Keep it up. Kung ganito palagi, malayo ang mararating mo. Meeting adjourned. Habang masaya si Clara, hindi pumalakpak ang trio. Sina Thea, Maureen at Jalay. Sinundan ng tingin ni Thea si Clara.
Isang linggo po lang, sip-sip na agad. Ang baduy, pangmasa masyado. True, sobrang basic. Nadala lang siguro si Sir sa pakyut na boses ni Clara. Pinalingan ni Thea si Jelay na tahimik lang. Hoy, Jelay, bilib ka na rin sa probinsyanang yan. Hindi mas magaling ka pa rin na magsulat dun. Tumayo si Thea at inayos ang buhok. Dapat lang tandaan mo, Jelay, kung nasan ka ngayon, dahil yan sa'kin. Kaya huwag kang kakampi sa mga baguhan na aagaw ng pwesto natin. Loyal ako sa'yo. Sa pantry, naabutan ng trio si Clara. Nakausap si Rona, ang tsesmosang admin officer. Oy, ingat ka ha. Kapag masyadong magaling, maraming naiinggit. Maraming ahas na naka-high heels dito. Wika ni Rona. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko, Rona. Pumasok si Thea. Biglang tumahimik si Rona. Look who's here. Ang bida ng meeting. Nice blouse, Clara. Sale ba yun? Parang galing sa Tionggi. Oo nga, Thea. 100 yata yung ganyan. Yumuko si Clara sa hiya. Regalo lang to ng kapatid ko. Sana mas may taste siya sa fashion. Anyway, wag lumaki ang ulo. Dahil lang sa pinuri ni Sir. Beginner's luck tawag dun. Biglang pumasok sa TL Justin, ang laging gutom na team leader. Dumiretso siya sa sandwich ni Clara. Uy, pagkain. Clara, pahingi Kinagatan agad ito ni Justin bago pa man makasagot si Clara. Sir Justin, lunch ko po sana yan. Ang sarap. Yaan mo na. Diet ka naman yata Thea, pahingi ng kape mo Ininom na Justin ang kape ni Thea. Ew, Justin! Kadiri ka! Ang arte nito. Sige, una na ako. Thanks sa sandwich, Clara. Mabilis na lumabas si Justin. Tinapon ni Thea ang kape dahil sa inis. Nakakasira ng araw! Tara na nga! Umalis ang trio. Naiwan si Clara na gutom at si Rona. Ay nako, sanayan lang dyan kay TL Justin, pero yung si Thea, naku, mag-iingat ka dyan. Siya ang leader ng mga plastic. Wika ni Rona. Kakayanin ko naman siguro. Nandito ako para magtrabaho. Ay nako, sana nga te, pero mukhang ikaw ang bagong favorite flavor ng mga yan. Wika ulit ni Rona. Paglubog ng araw, nakaupo si Shelo sa sofa ng kanilang apartment. Hawak ang isang lata ng beer. Hindi maalis sa isip niya ang job interview kaninang umaga. Sa Jadon Digital Firm, sa loob ng modernong opisina ng CEO, hindi man lang siya tiningnan na Mr. Gino Jadon habang binabasa ang resume niya. Shelo Watanabe, cum laude, certified ethical hacker. Impressive. Pero, bakit ka nandito? Overqualified ka para sa IT security staff. Gusto ko pong magtrabaho sa pinakamagaling, sir. I want to challenge myself. Tumawa ng nakakainsulto si Gino. Challenge? Miss Watanabe, kaya ako nag-i-interview sa'yo. Kasi gusto kong kumpirmahin ang chismis. Magaling ka, pero may ugali. Hindi ka sumusunod sa utos kapag tingin mo mali. Masyado kang ma-opinion. Sir, ang trabaho ng cybersecurity ay protektahan ng sistema. Hindi ako yes man. Tumayo si Gino at tumalikod. Dito, ako ang batas. Hindi ko kailangan ng empleyadong mas marunong pa sa akin. You're arrogant. We need team players, not soloists. Walang mararating ang ganyang ugali. Nagpigil ng galit si Shelo. No. Sayang ang oras natin. I don't like your vibe. You can leave.
Itinapon ni Gino ang resume ni Shelo sa basurahan sa kasalukuyang nanggigikil si Shelo sa alaala. Pwisit na lalaking yun? Akala mo kung sinong Diyos? Bumukas ang pinto at pumasok si Clara na may dalang pansit. Shelo, nandito na ako. Celebration natin. Agad na napawi ang inis ni Shelo. Uy, mukhang good news yan. Sobra. Pinuri ako ni Sir Andoy kanina. Nagustuhan niya yung ideya ko para sa Chicken Joy campaign. Brilliant daw. Niyakap ni Shelo ang kapatid. Sabi ko naman sa iyo magaling ka. Mahiyain ka lang. Habang kumakain, napansin ni Clara na tahimik ang kanyang kapatid. Ikaw, kumusta yung interview mo sa Judaon Digital? Wala. Sablay. Ang yabang ng CEO. Sinabihan akong arugante at walang mararating. Hindi daw niya kailangan ng magaling. Kailangan niya yung sunod-sunuran. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kapatid. Hayaan mo na yun. Baka hindi talaga para sa'yo. Ewan ko ba? Pero Clara, mag-ingat ka dyan sa trabaho mo ha. Kapag mabait ka, tatapakan ka lang. Ano ka ba? Mababait naman dun sila. Gusto ko talagang magtagumpay dito para makatulong sa bills. Basta, tandaan mo, huwag kang magpapaapi. Kapag may nambuli sa'yo, sabihin mo sa akin. Opo, Ate Shelo. Puro creatives doon. Hindi naman siguro masama. Tinapos nila ang hapunan ng may tawanan, pero sa likod ng isip ni Shelo, nandoon pa rin ang pangamba. Hindi niya alam na sa kumpanya ni Clara, may 3 katulad ni Gino Jadon na naghihintay lang na umatake. Lumipas ang ilang linggo at lalong kuminang ang pangalan ni Clara sa Natividad Digital Solution. Isang hapon, nagpresenta si Clara ng idea sa team. Kaya naisip ko po, gawing sentro ang mga nanay. Tagline, ang alaga ni nanay, ramdam sa bawat kusot. Emosyon ang nagbebenta. Excellent point, Clara. Gusto ko yan. Thea, take note of that direction. Good job, Clara. Thank you po, sir. Habang nagliligpit, padabog na isinara ni Thea ang kanyang laptop. Direction? Ako ang senior copywriter. Tapos sa bugahan ako kukuha ng direction? Ridiculous! Hayaan mo na, Thea. Baka type lang yan ni sir. Mahilig sa exotic. No! Kailangan na nating putulin ang sungay ng probinsyanang yan. Sa restroom, nag-uusap ang trio. Nakita niyo ba yung ngiti niya? Filingera. Akala mo kung sino? Sinabi mo pa, ang cheap kaya pakinggan. So old school. Binalingan ni Thea si Jelay. Ikaw, Jelay, bilib na bilib ka rin ba sa kanya? Ha? Hindi, Thea. Mas gusto ko pa rin yung style mo. Nilapitan siya ni Thea. Good. Nakita kasi kitang nag-like sa post niya. Are you shifting sides? Hindi. Birthday niya lang, Thea. Hinawakan ni Thea ang balikat ni Jelay ng mahigpit. Listen carefully. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagbayad ng hospital bills ng nanay mo nung nasa ICU siya. Sino ang nag-abot ng 200K? Ikaw, Thea. Tama. Hindi pa bayad ang utang na yon. Kaya kapag ayoko sa babaeng yon, dapat ayaw mo rin. Naiintindihan mo? Oo. Ngumiti si Thea at humarap sa salamin. Mabuti. Simula bukas, ipapaalam natin kay Clara kung saan siya nararapat. We will make her feel invisible. Tumingin siya kay Jelay. Jelay, ikaw ang bahala sa kape ko bukas. At si Clara ang uutusan mo. Gusto kong makita kung gaano katagal ang pasensya niya. Pero, Thea, hindi naman natin siya messenger. Jelay,
Ang nanay mo, kumusta ng gamot niya? Natahimik si Jelay. Sige, Thea. Gagawin ko. Perfect! Let's go! Lumabas ang tatlo. Ang plano ay nabuo na at si Clara ang target. Sa opisina, sinalubong agad si Clara ng mahabang listahan ng utos. Lumapit si Jelay at nag-abot ng sticky note. Clara, favor naman. Busy ako sa layout ko eh. Pakibili ako ng kape sa baba. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa haba ng order. Miss Jelay, ang dami naman po nito. Iced caramel macchiato, soy milk, no foam, 2 plums vanilla, 1 plum hazelnut, at light ice. Oo, masela ng tiyong ko eh. O sige na, bilisan mo, inaantok na ako. Walang nagawa si Clara. Pagbalik niya pagkalipas ng 20 minutes, pawisan at hinihingal. Tinikman ni Jelay ang kape habang nanunood sina Thea at Maureen. Teka, oat milk ba to? Sabi ko soy milk. Po, soy milk po ang sinabi ko sa barista. Napanood ko pa nga po nung ginagawa yan. Ay, mali ang lasa. Allergy ako sa oat milk. Gusto mo pa ako lasunin? Sumingit si Thea habang nagfa-file ng kanyang kuko. Hay, naku, Jelay. Ganyan talaga kapag hindi sanay sa mamahaling kape. Baka 3-in-1 lang ang alam niyan. Itapon mo na yan bago ka magka-rashes. Tinapon ni Jelay ang kape sa basurahan. Sayang ang pera at ang pagod ni Clara. Pag-upo niya para tapusin ang report, wala ng file sa computer niya. Lumapit si Maureen at may peking ngiti. Uy, Clara, hiniram ko pala yung PC mo kanina. Naghang kasi yung sakin. Wika ni Maureen. Sige po. Pero, nasa na po yung file ng Project Chicken? Oh my gosh! Yun ba yung naka-open sa desktop? Akala ko scratch file lang. Na-close ko yata nang hindi na-save. Sorry. Nalumo si Clara. 3 oras niyang trinabaho yun. Miss Maureen, deadline na po yun mamayang hapon. Ay, sorry talaga. Bilis-bilis na muna lang mag-type ulit. Kaya mo yan. Favorite ka naman ni Sir Andoy eh. Tumalikod si Maureen at nakipag-appear kay Thea. Sa pantry, naabutan ni Clara si Rona. Nayakap ang isang bag ng piatos habang inaagaw ito ni TL Justin. Rona naman, isa lang. Tikim lang eh. Ay, ayoko nga. Ang laki ng sahod mo. Bumili ka ng sayo. Damot nito. Pahingi lang ng konti. Biglang sinunggaban ni Justin ang sitsiriya. Hoy! Ano ba bitaw nga? Masisira ang packaging! Sa lakas ng hilahan, pumutok ang plastik at nagkalat ang laman sa sahig. Uy, sayang! 5-second rule. Pinulot ni Justin ang mga nasa ibabaw at isinubo agad. Baboy talaga tong Justin na to. Hoy, bayaran mo yan! Napangiti si Clara sa kakulitan nila. Lumapit sa kanya si Rona. Uy, te, ba't ganyan ang mukha mo? Anyari sa kape ni Jelay? Wala, Rona. Mali daw yung napili ko. Tapos, na-delete pa ni Miss Maureen yung file ko. Napatikil si Rona. Te, maniwala ka sa akin. Hindi yan aksidente. Sabotahe yan. Pinag-iinitan ka. Hayaan mo na. Siguro sinusubukan lang nila ako. Sinusubukan? Te, tinatarantado ka na. Lumabang ka naman kahit onte. Ayoko ng gulo. Mag-type na lang ulit ako. Umalis si Clara. Napailing na lamang si Rona. Ay nako, sa opisina ang mababait pinagpipestahan ng mga warka. Lumipas ang 1 buwan. Ang dating masayahing si Clara, ngayon ay tahimik at balisana. 11:11 ng gabi, nasa harap ng salamin si Clara. Sinusuklay niya ang buhok at ang bawat hagod ay nalalagas ito. Bakit ganito? Ang dami na naman.
Tinapon niya ang buhok sa basurahan. Halos makalbo na ang kanan niyang anit. Bigla siyang nakaramdam ng kati sa kanyang tiyan. Napapikit siya sa hapdi habang kinakamot ang tiyan na puno ng sugat at peklat na resulta ng stress. Tigilan mo na, Clara. Masusugatan ka na naman. Pero hindi niya mapigilan. Umupo siya at binuksan ang kanyang journal. Nagsulat siya doon ng mabilis. Dear Journal, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Araw-araw na lang, may mali ako. Pakiramdam ko, bobo ako. Pinunasan niya ang luha. Naaalala niyang nangyari kanina. Pero may isa pang bagay na gumugulo sa isip ko. Kanina, nakita ko si Thea. Binasa niya ang sinulat niya. Nakalif ako sa desk ko. Pagbalik ko, nakita kong nakaupo si Thea sa pwesto ko. May isinaksak siyang USB sa computer ko. Personal USB niya yun, kulay pink. Mabilis niyang tinanggal nung nakita niya ako. Napahinto siya. Bawal gumamit ng personal flash drive. Bakit niya ginawa yun? Anong kinuha niya? Isinara niya ang notebook. Gusto niyang sabihin kay Shelo, pero tulog na ito. Huwag kang mag-isip ng masama, Clara. Praning ka lang dahil sa pagod. Tumayo siya para uminom, pero umikot ang kanyang paningin. Kumapit siya sa upuan. Ang sakit ng ulo ko. Sinubukan niyang maglakad, pero nanghina ang tuhod niya. Napaupo siya sa sahig. Shelo, ate. Mahina ang boses niya. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang pumasok bukas. Kaya mo to. Konting tiis na lang. Alas 12 ng hating gabi, nasa kusina si Clara. Nagluluto ng noodles habang nakatutok sa laptop. Nanginginig ang kamay niya habang hinahalo ang sabaw. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Kailangang matapos to. Kailangang ma-email ko to kay Thea bago mag-alas 7. Lumapit siya sa laptop, pero hindi sumusunod ang mga daliri niya. Ano ba, Clara? Ayusin mo. Isang paragraph na lang. Napahawak siya sa ulo. Parang tinutusok yun ng karayom. Uminom siya ng tubig, pero nasuka siya sa lababo. Tumingin siya sa salamin. Hindi niya na makilala ang sarili. Maputla, payat at takot. Babalik na sana siya sa kalan. Pero mistulang nawala ng sahig sa ilalim ng kanyang paa. Umikot ang kanyang mundo. Bumagsak si Clara. Natabig niya ang kasirola at tumapo ng mainit na sabaw sa sahig. Nakadilat siya pero hindi makagalaw. Gusto niyang sumigaw pero walang boses. Ang ilaw sa kisame ay dahan-dahang nagdilim. Sa kabilang kwarto, nagising si Shelo dahil sa malakas na kalabog. Clara? Walang sumagot. Kinabahan si Shelo at agad na bumangon. Pagdating sa kusina ay natigilan siya. Nakahandusay si Clara sa sahig sa gitna ng tumapon na noodles. Clara? Mabilis na lumapit si Shelo. Hinawakan niya ang kapatid. Sobrang init ng balat nito at payat na. Doon niya napansin ang mga sariwang kalmot sa tiyan ni Clara. Anong ginawa nila sa'yo? Nanginig sa galit si Shelo. Tinapik-tapik niya ang pisngi ng kapatid. Clara? Clara, gumising ka! Umungol si Clara pero hindi na tumilat. Sorry po. Tatapusin ko na. Nadurog ang puso ni Shelo. Kahit walang malay, trabaho pa rin ang inaalala nito. Agad siyang tumawag ng tulong. Emergency! Kailangan ko ng ambulansya! Ang kapatid ko nawala ng malay! Habang hinihintay, niyakap niya si Clara. Tanga ka talaga, Clara. Bakit sinarili mo? Pangako, kung sino man na may gawa nito, pagbabayaran nila.
Sa ospital, kausap ni Cielo ang doktor. Severe dehydration at acute gastritis. Kung pinatagal pa, baka nagkaroon na ng internal bleeding. Mataas ang cortisol levels niya. Stress. Tinuro ng doktor ang tiyan ni Clara. Puro kalmutan tiyan niya. Self-inflicted. She needs total rest. 1 week medical leave. Opo, Dok. Gagawin ko po. Pagkaalis ng doktor, hinaplos ni Cielo ang buhok ng kapatid. Sabi ko sa iyo, Clara, hindi worth it ang trabaho kung papatayin ka naman. Biglang tumunog ang cellphone ni Clara. Ang tumatawag, Miss Thea. Sinagot ni Cielo pero nanahimik lang. Hello, Clara. Hoy babae, late ka na naman ba? Ang kapal din ng mukha mo no? Pinakinggan ni Cielo ang bawat salita. Sumagot ka. Nag-iinarte ka na naman? Alam mo, kung hindi mo kaya ang pressure, mag-resign ka na lang. You are a loser. Pabigat ka sa team. Ibinaba ni Thea ang tawag. Nanginginig ang kamay ni Cielo sa galit. So, ikaw pala. Ikaw pala ang Thea. Nagising si Clara. Cielo, nasan ako? Nasa ospital ka. Nahimatay ka. Sinubukan ni Clara na pumangon. Ospital? Hala, yung report ko. Pagagalitin ako ni Thea. Nakalib ka. Sabi ng doktor, bawal pa sa'yo magtrabaho. Hindi pwede. Lalo nila akong aawayin. Kailangan kong pumasok. Hinawakan ni Cielo ang mukha ng kanyang kapatid. Hindi ka papasok. Ako. Natigilan si Clara. Ha? Anong ikaw? Ako ang papasok. Identical twins tayo. Walang makakapansin. Gayahin ko ang kilos mo. Ay di lusot na. Delikado yan. Hindi mo alam ang ginagawa ko. Ngumiti si Cielo. Marketing? Madali lang yan. Narinig ko si Thea sa telepono. Tinawag ka niyang loser. Hahayaan mo ba yun? Yumuko si Clara at umiyak. Pagod na ako, Cielo. Alam ko. Kaya, ako muna ang sasalo. Ibigay mo sa akin ang ID mo at saka yung password. Tumango si Clara. Nasa bag ko yung ID. Ang password ko, Clara1234. Diyos ko, ang daling hulaan. Hayaan mo, aayusin ko yan. Kinuha ni Cielo ang ID at isinuot ito. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Simula ngayon, ako muna si Clara Watanabe at ipapakilala ko sa kanila ang Clara na hindi nila kayang tapakan. Matulog ka na. Ako nang bahala sa Thea na yan. Kinabukasan, pumasok si Cielo sa Natividad Digital Solution bilang si Clara. Nakatali ang kanyang buhok at nakapastel pero ibang aura dahil tuwid ang tindig at mabilis na maglakad. Sa reception, napansin agad siya ni Rona. Uy Clara, nandito ka na pala. Hinahanap ka ni Thea kahapon. Ako, galit na galit. Anyari ba sa'yo, te? Huminto si Cielo at tiningnan si Rona ng seryoso. May sakit ako kahapon at nandito na ako ngayon. May kailangan ka pa ba? Natigilan si Rona. Wala naman. Grabe ko naman makatingin, te. Parang hindi tayo friends o ganyan o. Nandito ko para magtrabaho, hindi para makipagkwentuhan. Excuse me. Tinalikuran siya ni Cielo. Pagdating sa cubicle, naabutan niya si TL Justin na nakaupo sa swivel chair at kinakalikot ang chips sa drawer. Uy, Clara! Finally! Ubus na yung chips dito eh. Pengi naman ako. Nakita ni Cielo ang kalat, mga pakete ng saseriya at mantsa sa mousepad. Hinila niya ang upuan ng malakas. Teka! Ano ba? Tumayo ka dyan.
Tumayo si Justin, gulat na gulat. Grabe naman, Clara, oh. Naghahanap lang naman makakain eh. Dati naman, okay lang sa'yo. Tinapon ni Shelo ang chips sa basurahan at pinunasan ng keyboard habang masama ang tingin kay Justin. Dati yon. Simula ngayon, bawal kang kumuha ng gamit ng walang paalam sa akin. Hindi ito pantry. Sungit naman ito. Bibiro lang eh. Sige na nga, babalik na ako sa lungga ko. Damot. Aalis na sana si Justin nang tawagin siya ni Shelo. Justin, linisin mo muna yung mancha ng mantika sa mousepad ko. Ngayon na! Seryoso ka ba? Clara, team leader ako. Uutusan mo ako? Nilapitan siya ni Shelo. Ikaw ang nagdumi. Ikaw ang maglinis. O baka gusto mong ipatawag ko ang janitor at sabihin sa lahat na baboy ka sa gamit ng iba. Napilitan si Justin na linisin ang mousepad. Oo na. Grabe oh. High blood ka masyado. Pagkaalis ni Justin, umupo si Shelo at nakitang sticky note sa monitor. Clara, see me in the meeting room, ASAP. Thea. Nilamukos niya ito. Perfect! Hinihintay niya pala ako. Hindi tumuloy si Shelo sa meeting room. Hinintay niya ang trio sa desk niya. Lumapit si Jelay na may hawak na pera at listahan. Clara, buti nandito ka na. Pakibili ako sa baba. Prof at Siopaw, keep the change. Iniwan ni Jelay ang pera sa mesa. Pulutin mo yan. Huminto si Jelay at lumingon. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, pulutin mo yung pera mo. Hindi ako basurahan para tapunan mo ng kalat. Clara, dati naman ginagawa mo ah. Kinuha ni Shelo ang listahan at binasa ng malakas. Java, Chief, Frap, Siopaw, Asado. Jelay, may paa ka naman. May kamay ka. Eh bakit hindi ikaw ang bumili? Grabe ka naman, nagpapasabay lang eh. Pinunit ni Shelo ang papel. Hindi kasama sa job description ko ang maging alalay mo, ha? Kaya kung gusto mong lumamon, maglakad ka. Namula si Jelay, kinuha niya ang pera. Ang yabang mo na, porket pinuri ka lang ni Sir Andoy. Hindi ako mayabang. Tinuturuan lang naman kitang magiging masipag. Sumingit si Maureen para ipagtanggol si Jelay. Excuse me, Clara? Senior mo si Jelay. Akin na yung mouse mo. I-check ko ang trabaho mo. Aabuti na sana ni Maureen ang mouse pero hinawakan ni Shelo ang pulso nito ng mahigpit. Aray ko, bitiwan mo ko! Subukan mong hawakan ang gamit ko. Babaliin ko yung daliri mo. Nasasaktan ako, Clara ha? Nababaliw ka na ba? Wika ni Maureen. Binitawan siya ni Shelo. Huwag mong pakikialaman ang files ko. Nakita ko ang ginawa mo noong nakaraan. Dinilit mo, di ba? Sa susunod na may mawala, magkakaaksidente sa mukha mo. Namutla si Maureen. Lumapit si Thea habang pumapalakpak. Bravo! Nag-acting workshop ka ba nung nag-leave ka? Humarap si Shelo. Hindi ko kailangan ng workshop. Ang kailangan ko ay sapat na tulog. Para ma-realize na marami palang peste dito. Ngumiti si Thea at lumapit ng gusto. Matapang ka na ngayon. Pero tandaan mo, Clara, baguhan ka pa lang. Kami ang may hawak ng teritoryong ito. Bisita ka lang. Ang bisita, pwedeng maging may-ari kapag hindi nag-iingat ang nagbabantay. You are playing a dangerous game, girl. Bring it on! Pero siguraduhin mong malinis kang maglaro. Kasi ako, wala akong rules. Biglang tumunog ang intercom. Pinatawag sila ni Mr. Natividad. Swerte mo, tinatawag tayo ni Sir. Pero hindi pa tayo tapos.
Umalis ang trio. Inayos ni Cielo ang blazer niya. Tama ka, Thea. Hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang ako. Paglabas nila, nagkakagulo ang mga empleyado sa nakita. Ay, grabe, sinagot-sagot niya si Tia. Nakagulat na ako. Muntik niya nang baliin ang kamay ni Maureen. Ako, iba na si Clara. Tapang talaga. Ay, sabi ko sa inyo agila na siya. Agila na yan. Sa conference room, habang seryoso si Mr. Natividad, pasimpleng tinapakan ni Cielo ang paa ni Thea sa ilalim ng mesa ng magiin. What happened, Thea? Inosenteng tumingin si Cielo. May problema po ba, Miss Thea? Baka po pinupulikat kayo. Kulang siguro kayo sa potassium. Gusto niyo po ng saging? Namula sa galit si Thea pero hindi makapagsumbong. Wala, sir. Wala po. Ngumiti si Cielo nang nakakaloko. Kinabukasan, tensyonado ang buong opisina. Walang imikan. Biglang lumabas ang executive assistant ni Mr. Natividad. All staff, conference room. Now! Habang naglalakad, binulungan ni Thea si Cielo. Ano na naman kaya ito? Baka tungkol sa kalat mo kahapon. Hindi sumagot si Cielo. Sa loob, galit na galit si Mr. Natividad. Nakaturo ang projector sa isang Facebook post ng Jadone Digital Firm. Ang tagline, ang lutong narinig ng buong barangay. Kopyang-kopya sa proposal ni Clara. Can anyone explain this to me? Walang sumagot. Hinampas niya ang mesa. Tinatanong ko kayo, paano nangyari to? Ang campaign na ito ay top secret. Paano nauna ang Jadone Digital? Naglakad-lakad siya sa harap. Nanlilisik ang mga mata. This is sabotage. May ahas sa kumpanyang ito. Sino ang nagbenta sa atin kay Gino Jadone? Nanlaki ang mga mata ni Cielo. Gino Jadone, ang lalaking umapi sa kanya. Nagtaas ng kamay si Thea. Sir Andoy, baka may nagdala ng files sa labas. Di ba, Clara? Mahilig kang mag-uwi ng trabaho? Lahat ay napatingin kay Cielo. Kalmado siyang sumagot. Miss Thea, nag-uuwi ako sa secured laptop. Ikaw, nasaan ang flash drive mo? Yung pink na may rhinestone? Natigilan si Thea. Excuse me? Anong connect nun? Bawal ang personal USB, di ba? Pero nakikita kong ginagamit mo yon. Stop it! Walang magtuturuan. Bibigyan ko kayo ng 24 hours. Umamin ang may sala. Corporate espionage is a crime. Inutusan niya si Justin na i-lockdown ang servers at dinismiss ang meeting. Bago lumabas, binantaan ni Thea si Cielo. Mag-ingat ka sa mga binibintang mo, Clara. Baka ikaw ang maputukan. Wala akong pinagbibintangan. Nagtatanong lang ako. Bakit ka defensive? Naiwan si Cielo na nakatitig sa screen. Gino Jadone. Maliit nga naman ang mundo. Akala mo nanalo ka na. Pwes, hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Lumabas si Cielo sa conference room. Nakita niya si TL Justin na pawis habang naglalakad pabalik sa kanyang desk. Panay ang tingin nito sa paligid na para bang may itinatago. Sinundan siya ng tingin ni Cielo. Bakit parang takot na takot ka, Justin? May kinalaman ka ba dito? Nag-isip si Cielo. Kailangan niya ng impormasyon at alam niya kung sinong may pinakamaraming alam sa opisina. Tumingin siya sa reception desk. Nakaupo doon si Rona at pasimpleng nagmamasid sa bawat empleyado. Naglakad si Cielo papunta kay Rona. Oras na para mamuhunan.
Hindi mapakali si Shelo sa kanyang upuan. Ang buong opisina ay parang binubuhusan ng kumukulong tubig. Aligaga ang lahat, nagkakagulo at nag-uunahang maglinis ng kani-kanilang computer. Pero ang mga mata ni Shelo ay nakapako sa isang tao, kay TL Justin. Napansin ni Shelo na kanina pa pabalik-balik si Justin sa area ni Thea. Hindi ito kumukuha ng pagkain tulad ng dati. Pawis na pawis ito habang pasimpleng sumisilip sa monitor ni Maureen. Tapos ay biglang aalis kapag may dumadaan. Bakit ganyan siya kumakaasta? Parang may tinatago. Bulong ni Shelo sa sarili. Tumayo si Justin at mabilis na naglakad papunta sa fire exit. Dalang kanyang cellphone, mukhang may tatawagan na naman ng palihim. Agad na naghinala si Shelo. Si Justin, ang IT lead. Siya ang may access sa lahat ng servers. Kung may taong kayang magpuslit ng data nang walang trace ay siya yun. At ang pagiging patay gutom ay pwedeng isang magandang cover-up para makalapit sa mesa ng ibang tao nang hindi pinaghihinalaan. Gusto sanang sundan ni Shelo si Justin pero alam niyang mas kailangan niya ng kumpirmasyon, kailangan niya ng saksi. Lumipat ang tingin ni Shelo sa reception area. Nakita niya si Rona na naglalagay ng lipstick habang pasulyap-sulyap sa paligid. Tumayo si Shelo, kinuha niya ang kanyang wallet at naglakad ng diretso kay Rona. Paglapit niya, agad na ibinaba ni Rona ang kanyang salamin. "No, Clara, may kailangan ka. Huwag mong sabihing magpapareceive ka ng documents. Busy ako. Nag-iisip ako ng kung sinong ahas." Sumandal si Shelo sa counter. Tiningnan niya si Rona ng seryoso. Rona, diretsahan na tayo. Alam kong ikaw ang mata at tenga ng opisinang to. Walang nangyayari dito na hindi dumadaan sa radar mo. Napangiti si Rona. Inayos niya ang kanyang buhok. "Well, totoo naman yan. I pride myself on being observant." "O bakit? May chika ka ba?" Wala akong chika, pero kailangan ko ng chika mo. Lumapit si Shelo ng bahagya. May napansin ka bang kakaiba kay Thea nitong mga nakaraang araw? O kay Justin? Kahit sino sa kanila? Tumawa ng mahina si Rona. "Te, ang dami kong napapansin. Pero alam mo naman yung rule ko, 'di ba? Information is power and power isn't free." Binuksan ni Shelo ang kanyang wallet. Kumuha siya ng 1,000 piso. Buo at malutong. Inilapag niya ito sa counter at tinakpan ng kanyang palad. Nanlaki ang mga mata ni Rona. Tumingin siya sa pera, pagkatapos kay Shelo, tapos sa pera ulit. "Hala? Seryoso ka ba? 1,000? Oy Clara, ang laki nito ah. Dati 20 pesos lang, nanghihinayang ka pa." Iba na ngayon, Rona. Buhay ng kumpanya ang nakasalalay at trabaho ko. So, anong alam mo? Mabilis na kinuha ni Rona ang pera at isinilid sa kanyang bra. Tumingin siya sa kaliwat kanan para siguraduhin walang nakikinig. "Okay, since galante ka naman, ganito yun." Humina ang boses ni Rona, halos pabulong na lamang. "Nung isang gabi, girl, Tuesday yun, pauwi na ako. Tapos dumaan ako sa Starbucks, social yun. Dun sa kanto, yung malapit sa parking lot, nakita ko si Thea. Anong ginagawa niya? May kausap na lalaki, nakasuot, mukhang mayaman, gwapo. In fairness, mukhang amoy expensive perfume kahit sa malayo." Kumabog ang dibdib ni Shelo. Namukhaan mo ba? "Oo naman no. Te, follower kaya ako nun sa Instagram. Cross ko yun eh, kahit medyo masamang ugali daw. Si Mr. Gino Jadone." Napahawak si Shelo sa gilid ng counter. Tama ang hinala niya. Yun na nga, nag-abot si Thea ng envelope sa kanya. Uy, makapal yung envelope pa. Tapos si Mr. Jadone, binigyan siya ng susi. Susi ng kotse yata o kondo, hindi ko sure ha. Basta susi. Tapos yun, nagtawanan sila. Sigurado ka ba sa nakita mo, Rona? Te,
2020 ang vision ko, no? Kaya kong basahin ang text message ng katabi ko sa jeep. Si Thea at si Gino Jadon, sigurado ako doon sila yon. Tumango si Shelo. Ito ng smoking gun na kailangan niya. Si Thea ang nagbenta at si Gino ang bumili. Salamat, Rona. Malaking tulong to. Aalis na sana si Shelo nang hawakan ni Rona ang kanyang braso. Teka lang, girl. Ingat ka, ha? Ibang klase maglaro si Thea at yung Jadon na yan. Nakabalita ko. Marumi magtrabaho yan. Baka mapahamak ka. Tumingin si Shelo kay Rona. Wala nang takot sa kanyang mukha. Ang nakikita ni Rona ay purong tapang. Huwag kang mag-alala, Rona. Sanay ako sa marumi. Marunong ako maglinis. Bumalik si Shelo sa kanyang mesa. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Thea mula sa kabilang dulo ng opisina. Tinaasan niya ito ng kilay at ngumisi ng mapang-asar. Sa isip-isip ni Thea, panalo na siya. Hawak niya na ang alas. Pero ang hindi niya alam, hawak na ni Shelo ang pangalan ng kanyang kasabwat. Binuksan ni Shelo ang kanyang computer. Tiningnan niya ulit si TL Justin, nakatatapos lamang sa tawag sa fire exit at bumalik sa mesa nito na parang guilty na guilty. Okay. Thea is confirmed. Pero kailangan ko ring siguraduhin kung kasabot ba si Justin o hindi. Baka siya nagbukas ng backdoor para sa kanila. Kailangan niyang kumilos ngayong gabi. Kapag umuwi na ang lahat, kapag wala ng tao, doon siya aatake. Ito na ang gabi ng paghuhukom. Alas 9 ng gabi. Patay na ang mga main lights ng Natividad Digital Solution. Ang tanging nagbibigay liwanag sa malawak na opisina ay ang ilaw mula sa emergency exit sign at ang manakanakang ilaw ng mga computer monitor na naiwang naka-sleep mode. Naiwan si Shelo sa loob. Sinabi niya sa guard na may tatapusin lang siyang rush report. Pero ang totoo, ngayon pa lang magsisimula ang tunay niyang trabaho. Tumayo siya mula sa kanyang mesa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa cubicle ni TL Justin. Ang hinala niya, si Justin ang nagbukas ng pinto para sa hackers. Umupo si Shelo sa upuan ni Justin. Ginalaw niya ang mouse at bumukas ang screen. Humingi ito ng password. Let's see. Kung tama ang hula ko, tamad ka mag-memorize, Justin. Sinubukan ni Shelo ang mga basic combination. Justin 123, admin, password. Wala. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Nakita niya ang isang crumpled receipt ng Jollibee at isang picture frame ng aso ni Justin. Ang pangalan ng aso sa collar ay Bantay. Tinype ni Shelo, Bantay _01. Access granted. Napangisi si Shelo. Predictable. Mabilis na nag-navigate ang mga daliri ni Shelo sa keyboard. Binuksan niya ang email logs. Binuksan niya ang file transfer history. Hinanap niya ang koneksyon kay Gino Jadon. Pero habang naghahalungkot siya, napakunot ang kanyang noo. Wala siyang makitang corporate secrets. At wala ring encrypted files. Ang nakita niya, isang folder na may pangalang confidential business. Binuksan niya ito. Inaasahan niyang makikita niyang ninakaw na campaign materials. Pero ang laman ng folder ay mga Excel file na may pamagat na Bento Boxed Order, Week 4, Chicken Teriyaki Costing, at Utang List, Rona. Binuksan niya ang isang file. Listahan nito ng mga ulam at presyo. Adobong baboy, 150 pesos. Beef gyudon, 200 pesos. Delivery fee. Natawa ng mahina si Shelo. Napailing siya. Seryoso ba to? Kaya pala aligaga siya at pawis na pawis kanina.
Takot siyang mahuli ni Sir Andoy na nagbebenta siya ng lunch sa opisina gamit ang resources ng kumpanya. Isinara ni Shelo ang computer ni Justin. You're clear, Justin. Foodie ka lang. Hindi ka spy. Tumayo si Shelo at lumipat sa tunay na target, ang computer ni Thea. Itong mas mahirap. Alam niyang hindi magiging simple ang password ni Thea. Umupo siya sa mesa ni Thea. Ang wallpaper nito ay sarili niyang picture na nakapost sa beach. Kinuha ni Shelo ang journal ni Clara mula sa kanyang bag. Binasa niya ulit ang entry. Nakita ko siyang sinaksak ang personal USB niya. Pink na may rhinestone. Mabilis niyang tinanggal. Hindi kailangan ni Shelo ng password. Para buksan ang Windows, kailangan niya lang i-access ang Network Administrator logs gamit ang kanyang sariling skills. Naglabas si Shelo ng isang maliit at itim na flash drive. Ang kanyang personal na toolkit, isinaksak niya ito sa likod ng CPU ni Thea. Nag-boot siya ng isang command line interface. Ang mga linya ng code ay mabilis na lumabas sa itim na screen. Kulay berde ang text na nagre-reflect sa kanyang mga mata. Hanapin natin ang bakas mo, Thea. Tinype niya ang command para hanapin ang history ng external device. Lumabas ang listahan. Maraming generic USB drives, pero may isa ang tumugma sa date at time na isinulat ni Clara sa journal. Gotcha! Pero hindi pa siya tapos. Hinanap niya ang email backups na nakasync sa desktop app. Nakita niyang isang deleted folder. Nirestore niya ito. Bumulaga sa kanya ang thread ng emails sa pagitan ng Thea Braganza at natividad.com at Jadone at Jadone Digital. Ang subject, Payment Receive. Pinasa ni Shelo ang laman. Gino, nakuha ko na ang susi ng kondo. Attached is the final file. Good luck sa launch. Make sure Clara gets fired for this. Nag-init ang dugo ni Shelo. Kinumpyuter niya lahat ng ebidensya papunta sa kanyang drive. Tapos ka na, Thea. At isasama ko ang boss mo sa pagbagsak. Aalisin na sana ni Shelo ang kanyang flash drive nang biglang may tumamang ilaw sa kanyang mukha. Isang malakas na flashlight beam. Hoy! Sino yan? Napatakip ng mata si Shelo sa silaw. Isang security guard ang nakatayo sa may pinto. Hawak ang batuta. Hindi ito ang regular na guard sa umaga. Bago ito at mukhang istrikto. Ano ginagawa mo dyan? Bawal ang tao rito! Mabilis na hinugot ni Shelo ang flash drive at ibinulsa. Tumayo siya at hinarap ang guard. Kuya, empleyado ako dito. Clara Watanabe. May tinatapos lang akong report. Lumapit ang guard. Itinutok nito ang flashlight sa mukha ni Shelo. Tapos sa computer ni Thea na nagpapakita pa rin ng itim na screen at command prompt bago ito namatay. Report! Bakit sa computer ni Ma'am Thea ka nakaupo? At bakit ganyang screen mo? Hacker ka ba? Hinawakan ng guard ang braso ni Shelo ng mahigpit. Sumama ka sa akin sa security office. Ipapatawag ko si Sir Andoy. Bawal ang ginagawa mo! Kuya, bitawan mo ko. Masasaktan ka. Aba, nananakot ka ha? Huli ka na sa akto! Hinila siya ng guard. Sa instinct ni Shelo, mabilis niyang pinihit ang kamay ng guard pabaliktad. Aray! Nabitawan ng guard ang flashlight. Gumulong ito sa sahig. Sa dilim, naging mabilis ang pangyayari. Itinulak ni Shelo ang guard, hindi para saktan, kung hindi para makalayo. Sinabi ng bitawan mo ko eh. Napaatras ang guard at bumangga sa water dispenser. Natumba ang galon ng tubig at kumalat ito sa sahig. Lokong babae ito! Akmang bubunutin ng guard ang kanyang batuta nang biglang magsalita si Shelo ng malakas at puno ng otoridad. Subukan mo, kuya. May CCTV sa tapat mo.
Kitang-kita na hinawakan mo ko at sinaktan. Gusto mo bang mawala ng trabaho dahil sa harassment? Natigilan ang guard. Tumingin siya sa CCTV camera na may pulang ilaw sa kisame. Huminga ng malalim si Cielo. Inayos ang kanyang damit. Ngayon, makinig ka. Wala kang nakita. Nag-o-overtime lang ako. At ikaw, nadula sa tubig kaya ka natumba. Maliwanag! Nag-aalinlangan ng guard. Masakit ang kanyang kamay na pinihit ni Cielo. Nakita niyang tapang sa mata ng babae. Hindi ito takot na inaasahan niya. Siguraduhin mo lang na may permiso ka. Ma'am, kundi lagot tayong dalawa. Akong bahala. Linisin mo na yung kalat. Kinuha ni Cielo ang kanyang bag at naglakad palabas ng opisina nang hindi lumilingon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa adrenaline pero hawak niya ang kanyang bulsa, ang ebidensyang tatapos sa lahat. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay nasa opisina na si Cielo. 6:00 ng umaga, wala pang ibang empleyado maliban sa janitor at nagwawalis sa lobby. Nakaupo si Cielo sa kanyang mesa, hindi para magtrabaho kung hindi para maghintay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto ng elevator. Alam niyang maagang pumapasok si Jelay, itong tagabukas ng ilaw at tagatimpla ng kape ng trio. Bago dumating sina Thea at Maureen, ito ang perfect timing. Bumukas ang elevator, lumabas si Jelay, bit-bit ang kanyang mabigat na bag at mukhang puyat na puyat. Pagpasok ni Jelay sa main door, natigilan siya nang makita si Cielo na nagpapanggap na Clara na nakaupo sa dilim. Tanging ang liwanag ng monitor ang tumatanglaw sa mukha nito. Tayo pala kaka! Uy, sus ko naman, Clara. Bakit nandiyan ka sa dilim? Papatayin mo ba ako sa gulat? Hindi sumagot si Cielo. Tumayo siya ng dahan-dahan at naglakad palapit kay Jelay. Napansin ni Jelay ang kakaibang aura nito. Wala na yung dating ngiti. Wala na yung dating pagbati. Ang nasa harap niya ay parang ibang tao. Aalis muna pala ako. Bibili ako ng almusal ko sa baba. Tumalikod si Jelay para tumakas. Pero mabilis na hinarangan ni Cielo ang pinto. Inilak ni Cielo ang pinto ng opisina. Clara, anong ginagawa mo? Buksan mo yan. Mag-uusap tayo, Jelay. Tungkol sa'yo, tungkol kay Thea, at tungkol sa nanay mo. Naniga si Jelay sa kanyang kinatatayuan. Namutla ang kanyang mukha. Nanay ko? Anong alam mo sa kanya? Anong alam mo sa nanay ko? Huwag mong idadamay ang pamilya ko dito. Lumapit si Cielo. Ang boses niya ay mababa pero matalim. Alam kong nasa ICU siya noon. At alam kong wala kang pambayad. At alam kong si Thea ang nag-abuno ng 200,000 pesos para sa bill niya. Napaatras si Jelay hanggang sa mapasandal siya sa pader. Paano mo nalaman yan? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga, alam ko kung bakit sunod-sunuran ka sa kanya. Hawak ka niya sa leeg dahil sa utang na loob. Tama ba? Tumulo ang luha ni Jelay. Napahagulgol siya. Wala akong choice, Clara. Mabait si Thea sa akin nung panahong walang-wala ako. Siya lang ang tumulong. Tulong? Sa tingin mo tulong yun? Binili niya ang kaluluwa mo, Jelay. At ngayon, ginagamit ka niya para sa krimen niya. Hinawakan ni Cielo ang balikat ni Jelay. Corporate espionage. Pagnanakaw ng intellectual property. Yan ang ginawa niyo. Alam kong alam mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Si Thea lang ang kausap ni Mr. Jadone. Taga-timpla lang naman ako ng kape, taga-photocopy lang. Pero alam mo, at hindi ka nagsalita. Sa mata ng batas, kasabwat ka. Accessory to the crime. Inilapit ni Cielo ang mukha niya kay Jelay. Jelay, makinig ka. Hawak ko ang ebidensya. Ang email ni Thea
kay Jidon. Ang logs ng USB niya, ang bank transfer. Tapos na si Thea. Ang tanong na lang, sasama ka ba sa pagbagsak niya? Umiling-iling si Jelay habang umiiyak. Ayoko makulong, Clara. Parang awa mo na. Kailangan ako ng nanay ko. Wala siyang kasama sa bahay. Eksakto. Sinong mag-aalaga sa nanay mo kapag nasa kulungan ka? Si Thea? Tingin mo ba, dadalawin ka nun? Ilalaglag ka nun sa oras na magipit siya. Napaupo si Jelay sa sahig, takot na takot. Bibigyan kita ng choice. Ngayon lang. Kumampi ka sa akin. Maging witness ka. Sabihin mo ang totoo mamaya sa meeting. Papatayin ako ni Thea. Malakas ang kapit niya. Mas matakot ka sa akin, Jelay. Dahil ako, wala akong sinasanto. Pero kung tutulungan mo ako, sisiguraduhin kong hindi ka makukulong. Sabihin mo lang na tinakot ka niya, na napilitan ka lang. Tumingala si Jelay kay Cielo. Nakita niya ang seryosong mukha nito. Gagawin mo yun? Ililigtas mo ko? Oo. Pero kailangan mong ilaglag si Thea. Ngayon na. Anong pipiliin mo? Ang utang na loob sa kriminal? O ang kalayaan mo para sa nanay mo? Tumango si Jelay habang pinupunasan ng sipon at ang luha niya. Sige Clara. Sasabihin ko ang totoo. Basta huwag mo kong ipapakulong. Iniabot ni Cielo ang kanyang kamay at itinayo si Jelay. Good. Mag-ayos ka ng sarili mo. Huwag kang magpapahalata kay Thea. Pagdating niya, act normal. Pinuksan ni Cielo ang lock ng pinto. Pumasok si Jelay sa CR para magkilamos. Bumalik si Cielo sa kanyang mesa. Binuksan niya ang kanyang email. Naka-attach ang zip file na naglalaman ng lahat ng screenshot, logs at restored emails. Alam ko na kung sino ang nag-leak. Nasa attachment ang lahat ng ebidensya. Hinihiling ko na bigyan ako ng pagkakataon na i-present ito sa monthly meeting. Kailangan makakita ito ng lahat. Huminga ng malalim si Cielo at sabay send ang email kay Mr. Natividad. Napangisi siya. Ang bitag ay nakalatag na. Inihintay na lang niyang tumapak ang daga. Biglang pumasok si TL Justin sa opisina. May dala na namang supot ng pandesal. Good morning, Clara. Ang aga mo ah. Gusto mo pandesal? Mainit pa. Tumingin si Cielo kay Justin. Sa unang pagkakataon, simula noong nagpanggap siya, ngumiti siya ng totoo. Salamat, Justin. Pahingi ng isa. Kailangan ko ng energy. May malaking palabas mamaya. Puno ang conference room. Hindi lamang ang creative team ang naroon, kung hindi pati na ang finance, HR at IT department. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat at siksik sa tensyon. Lahat ay naghihintay sa sasabihin ni Mr. Natividad. Nakatayo si Mr. Natividad sa harap. Mukhang hindi siya natulog. Ang kanyang mga mata ay pagod pero seryoso. Alam ninyong lahat kung bakit tayo nandito. Ninakawan tayo. Ang idea natin, ang trabaho natin, nasa kamay ng kalaban. At hanggang ngayon, wala pang umaamin. Tumingin si Mr. Natividad sa gawin ni Thea. Nakaupo si Thea ng tuwid, taas noo, at mukhang walang pakialam. Si Maureen, panayang inom ng tubig. Si Jelay naman, nakayuko at hindi makatingin kahit kanino. Pero kaninang umaga, nakatanggap ako ng email. Isang email na naglalaman ng sagot sa mga tanong natin. Nagbulungan ng mga empleyado. Clara, please come to the front. Naggulat ang lahat. Napalingon sila kay Cielo na nagpapanggap na si Clara na dahan-dahang tumayo mula sa likod. Bitbit ang kanyang laptop.
Hindi napigilan ni Thea ang sarili. Tumawa siya ng malakas. Sir, are you serious? Si Clara? Ano naman ang alam ng babaeng yan? Baka kung magtuturo lang yan ng kung sino-sino para maisalba ang sarili niya. Di ba siya ang huling humawak ng file? Hindi pinansin ni Cielo si Thea. Naglakad siya papunta sa harap at ikinabit ang kanyang laptop sa projector. Sir Andoy, binigyan niyo kami ng 24 oras para magsalita. Ito ang salita ko. Bumukas ang projector screen. Ang unang slide, Timeline of the Leak. Nagsimula ang lahat noong October 12, Martes, alas 4:45. Oras ng merienda. Halos walang tao sa creative area. Pinindot ni Cielo ang next slide. Lumabas ang isang system log. Ito ang log mula sa computer ko. Makikita dito na may nagsaksak ng external drive sa oras na yon. So, ikaw ang may-ari ng computer? Malamang ikaw ang nagsaksak. No, Thea. Dahil ang USB na ginamit ay may specific device name. Lumaki ang text sa screen. Device detected. Thea_pink_Jim. Nagkaroon ng ingay sa loob ng kwarto. Lahat ay napatingin kay Thea. Thea, pamilyar ba yan sa'yo? Yan yung pink na USB na may rhinestone na lagi mong bitbit, hindi ba? Bawal ang personal na USB sa opisina. Pero bakit nasa port ko yan ng oras na nawala ang files? Namutla si Thea pero mabilis siyang nakabawi. Tumayo siya at idinuro si Cielo. Fabricated. Gawa-gawa lang yan. Maraming pwedeng magpangalan ng USB ng ganyan. Sinisiraan mo lang ako. Kasi inggit na inggit ka sa'kin. Maupo ka, Thea. Let her finish. Pero, sir, bastusan na to. Junior lang siya. Sit down! Napaupo si Thea. Galit na galit. Nagpatuloy si Cielo. Hindi lang yan, sir. Dahil bilang isang concerned employee, nag-check din ako kung saan napunta ang file at nakita ko ito. Next slide. Isang screenshot ng email thread. Ang subject, payment receive. Ang sender, Thea Braganza at natividad.com. Ang receiver, Jade Jadon at Jadon Digital. Binasa ni Cielo ang laman ng email ng malakas at malinaw. Gino, nakuha ko na ang susi ng kondo. Attached is the final file. Good luck sa lunch. Make sure Clara gets fired for this. Natigilan ang buong kwarto. Halos hindi sila humihinga. Si Maureen, napatakip ng bibig. Si Rona sa likod ay muntik nang mabitawan ang kanyang cellphone. Humarap si Cielo kay Thea. Gusto mo bang ipabasa ko pa ang reply ni Mr. Gidon? O aamin ka na? Tumayo ulit si Thea. Nanginginig siya sa galit. Hacker! Kriminal! Paano mo nakuha yan? Bawal galawin ang emails ng ibang tao. Sir Andoy, that is illegal access. Dapat siyang tanggalin nyo. Siyang ipakulong nyo. Ngumiti si Cielo. Isang ngiti na puno ng tagumpay. So, inaamin mong email mo yan. Kasi ang concern mo ay kung paano ko nakuha. Hindi kung totoo ba yung laman. I didn't say that. Ini-edit mo yan. Photoshop! Photoshop? Gusto mo bang buksan natin ang live server ngayon? Naka-restore ang deleted items mo, Thea. Nandun pa rin ang ebidensya. Hindi mo nabura ng maayos. Tumingin si Mr. Natividad kay Thea. Ang mukha ng boss ay puno ng dismaya at galit. Thea, totoo ba to? Binenta mo tayo kay Gino Jadon para sa isang condo unit. Sir, maniwala kayo sa akin. Frame up to. Wala akong alam dyan. Baka si Maureen o si Jelay. Siya may access sa computer ko. Nanlaki ang mata ni Maureen.
ako. Thea, ikaw ang nag-utos sa akin na i-delete yung file ni Clara. Wala akong kinalaman sa Jadon na yan. Shut up, Maureen! Huwag kang maghugas kamay! Nagkagulo sa harap. Nagtatalo sina Thea at Maureen. Itinaas ni Cielo ang kanyang kamay. Sir, kung nagdududa pa rin kayo, may isa pa akong saksi. Isang tao na nandun mismo nung ginagawa nila ang plano. Tumingin si Cielo sa dulo ng mesa. Jelay, tumayo ka! Napatingin ang lahat kay Jelay. Nanginginig ito. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Nakatingin siya kay Thea na nanlilisik ang mga mata. Parang sinasabing, subukan mo lang magsalita. Jelay, sabihin mo sa kanilang kasinungalingan ng babaeng yan. Sabihin mo! Lumapit si Cielo kay Jelay. Huwag kang matakot, Jelay. Ito nang pagkakataon mo. Para sa nanay mo. Para sa sarili mo. Sabihin mo ang totoo! Dahan-dahang tumayo si Jelay. Umiiyak siya. Sorry, Thea. Jelay, don't you dare! Sir Andoy, totoo po ang sinabi ni Clara. Narinig ko po silang nag-uusap sa telepono. Si Thea po, siya po ang nagbenta ng files. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Jelay. Sinampal siya ni Thea sa harap ng lahat. Walang hiya ka! Matapos kitang tulungan, matapos kong bayaran ng ospital ng nanay mo, ahas ka! Akmang susugurin pa ni Thea si Jelay, pero mabilis na humarang si Cielo. Sinalag ni Cielo ang kamay ni Thea at itinulak ito palayo. Tama na, Thea! Tapos na ang palabas mo! Security! Get her! Now! Bumukas ang pinto at pumasok ang mga security guard. Pero bago pa man nila mahawakan si Thea, biglang may pumasok sa pinto sa likod. Lahat ay natigilan dahil ang pumasok ay isa pang Clara. Maputla, mahina at nakasuot ng jacket, pero walang duda, siya si Clara. Napatingin ang lahat kay Clara na nasa harap at ang Clara na nasa pinto. Itigil niyo na to! Nanginig ang tuhod ni Thea. Tumingin siya sa dalawang mukha na magkamukhang magkamukha. Dalawa sila? Ngumiti si Cielo. Surprise! Nanatiling nakanganga ang bibig ni Rona. Nalaglag ang ballpen na hawak ni T.L. Justin. Maging si Mr. Natividad ay hindi makapagsalita habang pabalik-balik ang tingin sa babaeng nasa harapan at sa babaeng nasa pintuan. Magkamukhang magkamukha sila. Pareho ang tangos ng ilong, pareho ang hugis ng mata. Ang tanging pinagkaiba ay ang ayos ng buhok. Si Cielo'y nakatali ng mahigpit at puno ng enerhiya, habang si Clara nakalugay, maputla at halatang galing sa sakit. Binasag ang katahimikan ng sumisigaw si Thea. Ano to? Anong klaseng panloloko to? Sir Andoy, nakikita niyo ba to? Pinaglalaroan nila tayo! Naglakad si Cielo palapit sa tunay na Clara. Inalalayan niya ito papasok ng silid. Hindi kami naglalaro, Thea. Tinatapos lang namin ang sinimulan mo. Humarap si Cielo sa lahat. Tinanggal niya ang ID na suot niya at ang ID na may pangalang Clara Watanabe. Ako si Cielo Watanabe, kakambal ni Clara, cybersecurity specialist at ethical hacker. At sa nakalipas na 2 araw, ako ang nakasama niyo sa opisina. Napasinghap si Maureen. Ay, kaya pala muntik mo nang baliin ang kamay ko. Hindi ikaw si Clara. Si... Tuwang-tuwa si Thea na parang nakahanap siya ng butas para makatakas. Humarap siya kay Mr. Natividad. Sir, narinig niyo yon? Nagpanggap siya. Impersonation. Fraud. Unauthorized access sa company premises. Krimen yan. Dapat siyang ipakulong niyo, hindi ako. Tiningnan ni Mr. Natividad si Cielo. Seryoso ang mukha ng boss. Totoo ba yon? Pumasok ka dito
nang walang pahintulot at ginamit ang identity ng empleyado ko. Opo, sir. Inaamin ko. Walang pagtanggi, walang takot. Pero ginawa ko yon dahil walang ibang gagawa nun. Ang empleyado nyo, ang kapatid ko, ay muntik nang mamatay dahil sa stress at bullying na ginagawa ng babaeng yan. Itinuro ni Cielo si Thea. Araw-araw niyong pinahihirapan si Clara. Inaalila, sinasabutahi ang trabaho, tinatawag na loser. At hindi na kinaya ng katawan niya. Nang nasa ospital siya, tinawagan pa siya ni Thea para piliting mag-resign. Ganyan ba ang kultura sa kumpanyang to? Natahimik si Mr. Natividad. Tumingin siya kay Thea na ngayon ay namumutla na naman. Sinungaling! Wala akong ginagawang ganyan! Masyado lang siyang sensitive! Sa pagkakataong yun, nagsalita na ang tunay na Clara. Mahina ang boses niya pero rinig sa buong tahimik na silid. Hindi ako sensitive, Thea. Lahat ay tumingin kay Clara. Huminga ito ng malalim, kumuha ng lakas. Nung Martes, bago ako mahimatay, nakita kong isinaksak mo yung USB mo sa computer ko. Takot na takot ako noon. Akala ko may ilalagay kang virus. O kaya naman, buburahin yung files ko. Hindi ko alam na ginamit mo pala ako. Para akusahan kapag nagkabistuhan. Lumapit si Clara ng konti kay Thea. Bakit, Thea? Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tumulong sa pamilya ko. Bakit kailangan mo akong sirain? Hindi na nakasagot si Thea. Ang mga matang mapangusga ng lahat ng empleyado ay nakatuon sa kanya. Sumingit si Zelay na nasa gilid at umiiyak pa rin. Inggit siya sa'yo, Clara. Napalingon si Thea kay Jelay. Shut up, Jelay! Hindi. Sasabihin ko na. Inggit na inggit siya kasi ikaw laging pinupuri ni Sir Andoy. Takot siyang mapalitan. Kaya plinano niya ang lahat ng to. Ang pagbenta ng files kay Mr. Jadone. Ang pag-set up sa'yo. Lahat yun plano niya para matanggal ka at kumita siya ng pera. At talagang dinamay mo pa kami? Sigaw ni Maureen na ngayon ay naguhugas kamay na rin. Sir Andoy, tinakot niya kami. Sabi niya kapag hindi kami sumunod, kami ang pag-iinitan niya. Wala po kaming choice. Wika ni Maureen. Napapikit si Thea. Wala siyang lusot. Humarap si Cielo kay Mr. Natividad. Sir, alam kong mali ang ginawa kong pagpapanggap. Handa akong harapin ang parusa dyan. Pero sana, makita nyo kung sino ang tunay na salot sa kumpanyang to. Tumingin si Mr. Natividad sa screen ng projector kung saan nandun pa rin ang ebidensya ng email exchange ni Thea at Gino Jadone. Naglakad si Mr. Natividad palapit kay Thea. Thea Braganza, 5 years! 5 taon kitang pinagkatiwalaan. Binigay ko sa iyo ang posisyon, ang respeto, at ganito ang igaganti mo? Sir, I can explain. Mr. Jadon, he manipulated me. Stop! Ayoko nang marinig ang boses mo! Humarap si Mr. Natividad sa security guards. Escort Miss Braganza out of this building now! Hinawakan ng mga security guards si Thea sa magkabilang braso. No! Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin! Ako ang senior copywriter dito! Kailangan niyo ako, sir! Nagpupumigla si Thea habang hinihila palabas. Clara! Cielo! Humanda kayo! Babalikan ko kayo! Hindi pa tayo tapos! Isinara ang pinto at nawala ang boses ni Thea. Naiwan si Maureen at Jelay na nanginginig sa takot. Maureen, Jelay, pumunta kayo sa HR. Hintayin niyo ang termination letter niyo. You are accomplices to a crime. Napahagul ko lalo si Jelay pero tinanggap niya ang kapalaran niya. Alam niyang ito na ang tamang mangyari.
Tumalikod si Mr. Natividad at humarap sa kambal. Tiningnan niya si Clara na mukhang pagod at si Cielo na nakatayo bilang protektor nito. Clara, I apologize. Hindi ko alam na ganito ang pinagdadaanan mo sa loob ng kumpanya ko. I failed to protect you. Umiling si Clara. Okay lang po, sir. Ang mahalaga po, lumabas na ang totoo. Magpahinga ka muna. Take as much time as you need. Bayad ang leave mo. Tumingin si Mr. Natividad kay Cielo. Ang tingin niya ay hindi galit, kung hindi puno ng interes. At ikaw, Cielo, sumunod ka sa opisina ko. Mag-usap tayo. Kinabahan si Clara. Hinawakan niya ang kamay ng kakambal. Sir, wag niyo po siyang ipakulong. Ginawa niya lang po yun para sa akin. Ngumiti ng bahagya si Mr. Natividad. Wala akong sinabing ipapakulong ko siya. Gusto ko lang makipag-usap. Cielo? Tumango si Cielo. Susunod po ako, sir. Lumabas si Mr. Natividad na iwan ng kambal sa gitna ng conference room. Lumapit si Rona at si TL Justin. Grabe! Kambal? O yung galing? Parang telenovela ang ganap, mga te! So, ikaw yung nang-agaw ng chips ko kanina. Ikaw si Cielo. Ngumiti si Cielo kay Justin. Oo. Ako yun, Justin. At bayad na ako sa utang kong pandesal sa'yo. Nagtawanan ng mga naiwang empleyado. Sa wakas, gumaan na ang hangin sa opisina. Wala nang takot, wala na ang bigat. Niyakap ni Clara ang kapatid niya ng mahigpit. Salamat, ate. Salamat. Hinaplos ni Cielo ang likod ni Clara. Sabi ko naman sa'yo walang mananakit sa'yo habang nandito ako. Tahimik ang opisina ni Mr. Natividad. Malawak ito at puno ng mga award. Pero ang atensyon ng lahat ay nasa 2 taong nag-uusap sa loob. Si Mr. Andoy Natividad at si Cielo Watanabe. Nakaupo si Cielo sa tapat ng mesa ng boss. Hindi siya nakayuko. Nakatingin siya ng diretso kay Mr. Natividad. Handang tanggapin kung anumang kaso ang isasampa nito sa kanya. Inilapag ni Mr. Natividad ang isang folder sa mesa. Alam mo ba kung anong klaseng sakit ng ulo ang ibinigay mo sa akin, Cielo? Ang HR, nagwawala dahil may hindi empleyado na nagkaroon ng access sa files. Ang legal department, gusto kang kasuhan ng identity theft at unauthorized access. Hindi kumibo si Cielo. Hinintay niyang matapos ang boss. Pero, Sumandal si Mr. Natividad sa kanyang upuan. kanina lang, tumawag ang abogado ni Gino Jadon. At gusto nilang makipag-areglo. Takot na takot sila sa ebidensyang nakuha mo. Dahil sa ginawa mo, hindi lang natin nasagip ang Chicken Joy campaign. Napigilan din natin ang pagbagsak ng kumpanyang ito. Napangiti ng bahagya si Cielo. Mabuti naman po kung ganun. Masarap sa pakiramdam na makikitang matakot ang isang aroganteng tulad ni Gidon. Personal ba ito, Cielo? Parang may galit ka sa kanya. Nag-apply ako sa kanya noon, sir. Sinabi niyang wala akong mararating dahil masyado akong ma-opinyon. Gusto ko lang patunayan na mali siya. Tumawa ng mahina si Mr. Natividad. Well, napatunayan mo na. Sobra-sobra pa. At dahil dyan, may desisyon ako. Binuksan ni Mr. Natividad ang folder. Isang kontrata ang nasa loob. Ayokong sayangin ang galing mo. Cielo, nakita ko kung papaano mo nilusutan ang security namin. Napakadali lang sa'yo. Ibig sabihin, mahina ang sistema ko. At kailangan ko ng taong katulad mo para ayusin yun. Iniabot niya ang ballpen kay Cielo. I'm offering you the position of Head Cybersecurity. Ikaw ang bahala sa lahat ng digital protection ng Natividad Digital Solutions. Malaki ang sahod at may sarili kang opisina. Tiningnan ni Cielo ang kontrata.
Ito ang trabahong pangarap niya. Ito ang posisyon na ipinagdamot sa kanya ni Jadon. Tatanggapin ko po, sir. Pero may isa po akong kondisyon. Ano yon? Si Clara po. Gusto kong siguraduhin na safe siya dito. Na wala nang mambubuli sa kanya. At bigyan niyo siya ng credit para sa kanya talaga. Ngumiti si Mr. Natividad. Huwag ka mag-alala. Kinausap ko na siya kanina. Siya na ang magiging lead copywriter para sa project Lutong Nanay. Deserve niya yun. Kinuha ni Shelo ang ballpen at pinirmahan ang kontrata nang walang pag-aalinlangan. Kung ganun, sir, kailan ako magsisimula? Makalipas ang 1 linggo, ibang-iba na ang atmosphere sa Natividad Digital Solution. Wala nang tensyon, wala na ang takot. Ang mga cubicle na dati pugad ng chismis at bullying ay naging lugar ng tunay na trabaho. Bumalik si Clara, maganda na ang kulay ng kanyang pisngi at maayos na ang kanyang buhok. Nakaupo siya sa kanyang mesa, nagtatype ng script para sa commercial. Dumaan si Rona, may bitbit ng basket ng prutas. Good morning, Ma'am Clara. Lead copywriter. Baka naman pwedeng magpa-burger ka dyan. Balita ko, approve na daw ni client yung script mo ah. Ngumiti si Clara, isang ngiti na magaan at totoo. Sira ka talaga, Rona. Hayaan mo sa sweldo. Magpapapitsa ako para sa lahat. Yun! Naku, iba talaga kapag mabait ang boss. Hindi tulad ng isa dyan na nasa kulungan na ngayon. Lumapit si Rona at bumulong. Alam mo ba, te, balita ko, iniwan na si Thea ng mga abogado niya. Wala kasing pambayad. Ubos ang ipon sa kaso. Naku, karma is digital, ika nga. Natawa si Clara. Hayaan na lang natin sila, Rona. Ang mahalaga, okay na tayo dito. Biglang sumulpot si TL Justin. Gaya ng dati, gutom na naman. Clara! Pizza ba ka mo? Narinig ko yun ah! Anong flavor? Hawaiian? Pepperoni? Tiningnan ni Clara si Justin. Dati, natatakot siyang tumanggi. Pero ngayon, natuto na siya sa kanyang kapatid. Justin, magtrabaho ka muna. Wala pang pizza. At huwag mong tatangkaing kunin yung biscuit sa drawer ko. May CCTV na si Shelo dyan. Itinuro ni Clara ang bagong lagay na kamera sa tapat ng mesa niya. Napalunok si Justin at napaatras. Sabi ko nga, diet muna ako ah. Grabe, nakakatakot talaga yung kakambal mo. Binabantayan ka ba naman, pati biskwit? Protection ang tawag dyan, Justin. Sige na, alis na, busy ako. Umalis si Justin, nakamot ulo, pero nakangiti. Mas gusto na nilang ganitong Clara, mabait, pero marunong nang lumukar. Bumukas ang pinto ng bagong opisina sa dulo ng hallway. Lumabas si Shelo, naka-business suit. Mukhang profesional at kagalang-galang. Nakasabit sa liig niya ang ID na may nakalagay na Head of Cybersecurity. Naglakad siya papunta sa mesa ni Clara. Miss Watanabe, ready ka na ba for lunch? Libre ko. Tumingala si Clara at ngumiti sa kapatid. Ate Shelo, syempre naman, basta ba hindi sa cafeteria ha? Baka may makaaway ka na naman dun. Nagtawanan silang dalawa. Wala na. Ban na ako doon. Remember, sa iba na lang. Tumayo si Clara at kinuha ang kanyang bag. Sabay silang naglakad palabas ng opisina. Ang kambal na dating magkaibang mundo ay ngayon magkasama sa iisang laban. Habang naghihintay sila ng elevator, hinawakan ni Clara ang braso ni Shelo. Ate, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako dito ngayon. Baka sumuko na ako. Tiningnan ni Shelo ang kapatid. Clara, tandaan mo to. Malakas ka. Kinaya mo magtiis ng matagal. Ang tapang, hindi lang yan sa pagsigaw o pakikipag-away. Ang tapang,
Nakikita din yan sa pagbangon araw-araw kahit mahirap. Matapang ka, Clara. Bumukas ang elevator at pumasok sila. Ikaw din, ate. Salamat. Tinuruan mo akong lumapan. Wala yun. Trabaho ko yun bilang ate mo at bilang security head ng buhay mo. Sumara ang pinto ng elevator. Dalang dalawang magkapatid na handa ng harapin ang anumang hamon ng magkasama. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.